ito pinakita. Nakita niya kasi raw ito sa kanilang bakuran at gusto rin niya malaman kung ano ang meaning nito. Kaya humihingi siya ng tulong sa atin kung paano ito. Ang sabi ko, gagawin ko lahat ng magagawa ko kung anong nakita ko dyan sa batong pinadala mo, anong sign ang nandyan, yan ang babasahin natin. Ito kasi mga kaibigan, napakaganda ng kanyang sign na pinakita sa atin at talagang kitang-kita naman natin na ito ay talagang gawa ng tao. Hindi ito gawa ng kung ano lang. Talagang ginawa ito ng tao. Kitang-kita naman natin mga kaibigan, yung kanyang design na yan, yung mga nakakuhit na yan ay talagang tao ang gumawa. Hindi yan gawa ng kalikasan, di ba kaibigan? Kaya napakaganda ng kanyang sign na pinakita sa atin na yan, buong buo. Napakaganda ng kanyang sign na pinakita sa atin. Nandiyan na lahat. Nandiyan na lahat ang kanyang gustong ipakita, gustong malaman sa bato na yan. Siya na yan. Yan na, nandyan na. Nandyan na sa bato na yan ang ating gustong malaman. Katulad nito kaibigan, yung mga nandyan na nakasulat dahil sa baba na yan. Ang kagandahan sa baba na yan kasi kaibigan, yung kanyang yung tawag dito, yung kanyang mga sign na nandiyan ay siya na. Katulad nito kaibigan, ang pinaka-importante sa lahat, di ba? Ito, yung heart sign na yan. Yan ang pinakamaganda sa lahat ng nakita natin dito sa bato na ito. Yung heart na yan na nagpapatunay na sinasabi niyang magsaya ka na, sumaya ka na dahil mayroon na. At pinatutunayan din ng sign na ito na mayroon siyang item. Ito na siya. May butas na siya nagpapatunay na may item dyan sa loob. Na parang kwento, parang bang siyang nasa, parang tawag dito, para siyang nasa, para may hugis pa apas eh. Ito. Kung kukunin natin ito, kung parang hugis pa rin na gano'n, hindi natin malamok na ito po ito hilalaki o ng butas na yan, kung ano yan, ano. Kaya pero yan ay nagpapatunay na may item diyan sa loob na yan. Na kasi may heart dito, may heart siya na sinasabi na magsaya ka na kasi mayroong item na nandiyan sa loob na yan. At hindi rin natin malaman kung ito ay talampakan din sa likod ng sakong na pag ganon. At ang isang nakikita ko rito sa lugar na ito, sa sign mo na ito kaibigan na pinadala, mayroon siyang napakagandang arrow sign ito. Ito yung isang arrow mo na pinakita na nakaganyan. Yan ang isang arrow mo na nakasabi doon. At nakagandahan niyang kaibigan sa arrow mo na yan, mayroon pa siyang mayroon pa siyang kasama. Mayroon pa siyang kasamang arrow na nagpapatunay din na doon talaga sa taas na nagtuturo. Ito kaibigan, isang arrow ito. Nakita niyo ito, isang arrow na yan. Ayan pa yung isang arrow. Ayan. Diba, isang malaki at saka ito, kasi parang hindi ko malaman kung ano itong M o yama-yama na nasabi yan ay kung sign ng yama-yama. Ano yung bundok-bundok. Pero hindi ako makuha na bundok-bundok yan kasi para sang diamond, meron pa sa rito. Gumanon siya, oh. Yan. Diba? Para sang diamond na ganyan na nagsasabi na meron pa doon. At ang kagandahan niya, meron pa rin siya ulit rito. Yan. Na nagsasign na mayroong diamond na nakalagay doon sa isang lalagyan na kung saan mayroong item na nakasulat diyan. May nagpapahiwatig na may item sa lugar na yon, may item sa lugar na yan. Ayan, marami siyang sign na gusto nating malaman, meron pa rito na parang ganun din na nagsasabi dito yan. Marami kaibigan na sign itong kwan mo, mayroon pa sana rito, kaya lang hindi natin ito masyado tatapakan ng putik, natamaan ng putik ito kung anong sign yan. Ang kagandahan, ang kagustuhan ko dito sa sign mo na ito kaibigan, dito. Pero po siya rito nagpapatunay sa likod nito na may butas na naman sa dito. Parang ganito rin. Kumbaga, ito yung pinakapaa niya. Ngayon, para ito yung pinakasakong katulad nito. Ito yung paa, kumbaga nandito yung mga daliri halimbawa. Ito yung sakong may butas din yan. Ito ganun din. Nasa tapat siya nung sakong. Yung pinakabutas o nakatusok dito yung hinlalaki na paa. Kaya, ang nakatautong dyan, hindi ko rin kasi makonmot at wala siyang
na ipakitang front side o side bite. Ang kagustuhan ko dito na isang sinasabi ko sa inyo, madaling hanapin ang item na ito. Kasi mismo dito sa bato na ito, ay may nakasulat dito na sign ng ito na siya. Dito na siya o kung nasaan nahanapin nyo yung item. Ayan. Hindi ko mabuti. Hindi ko kasi makitang mabuti kung kanyan. Ayan o. Kung nasaan ano to, south to S. S ba ito yung S? Masyadong malaki ating ballpen. Litan natin ng konti. Litan lang natin ng konti itong ating ballpen. Masyadong mataba. Ayan. Ito yung kanyang S. Ito yung S. Ngayon, kung yun yung S, ano ito? Ito yung east. Ano? Tapos east, south, west. Ano ito? Ito ba ang? Hindi ko kasi mabasang mabuti kung ano ang nakasulat diyan. Kung tama yung ginagawa ko. Yung north, south, east na yan. Lalaglag naman. Yun ang kagandahan lang kasi diyan sa lugar na yan. Nakikita natin yan. Pag ito ang east, ito ang west, sa makatwid, ito ang north. Nandito ang north sa lugar na ito. Ang item na sinasabi nila, kung nasaan yung item, lang ko sa matunton, at ba nahuhulog, ay nasa, ito siya, ang item nandito sa lugar na ito. Ito yung item, yung pagong. Ito yung item. Yan, di ba? Andito yung item sa nasa gawing south o 45 degrees ng southwest yung kwan. At yung lugar, yan na yan, kung saan mo matatagpuan ang lugar na yan, kaibigan, ay makikita mo rin sa kaagad kung nasaan sa nakalagay, kung nasaan ang item. Ang item mo ay nandito. Makikita mo siya kapag tinuntun mo yung pulse ninyo. Yung pulse na nandiyan sa malapit sa inyo. Ito pa yung isang pulse. Ito pa yung isang batong malaki. Doon sa may pulse ninyo ay may batong malaki na nagpapatunay dyan na nandyan yan. Na ang item mo ay nandoon sa may pulse. Ang sabi dito, ang item ay matatagpuan mo sa gawing pulse doon mismo sa binabagsakan ng tubig. Kung may bato doon na tinatamaan ng tubig, kasi ito ang item mo, nandito ang item mo, ito ang pulse, pinagmumulan ng pulse ito. Yan ang pulse, tutundan natin yan agad doon sa baba. Yan. Papunta dito ang yan ang pulse mo na babagsakan. Ito yung bagsakan ng tubig ng pulse. Yan, ang bagsakan ng tubig ng pulse mo. Kung hindi yan pulse, ilog yan na may maluwang na kuhan. At yung item na kung saan nakalagay ay nandoon sa may bagsakan ng tubig. Wala na. Saan napunta? Ayun. Ayaw mag-zoom. Ayun. Ayun ang yung X na yan. Nandiyan ang iyong item sa lugar ng X na yan. Ito yung sinasabi nilang cross. Yan. Nandiyan ang item mo sa gitna ng tubig na yan. Kung hindi, parang may island dyan. Dito ang daluyan ng tubig sa gilid. Yan, nandito. Kaya may X, meron siyang cross dyan kanina na nakita natin dyan sa gitna na yan. Yan yung kwan. Paano ba ayaw magbura? Ayaw mo na magbura. Ayaw na magbura.
Yan ang nasabi nilang kwan. Yun. Yun. Ayan yung X. Lumitaw yung X natin, di ba? Yan yung pinaka-X niya sa gitna. Yan ang katutuntunin mo yung ilog mo doon. Nandun siya. Nakikita mo diyan. Nandyan yung, mayroon diyang palatandaan na naman na makikita mo dyan sa lugar na yan. Na nandyan sa gitna ng tubig mo. Ng katubigan ng iyong area. Yung ating hinahanap. Yan. Pag mula dyan sa taas na yan, makikita mo yung bato na ito. Nandun siya. Sa lugar na yon. Na nandun siya. Na may item sa lugar na yon. Yun ang napansin ko dito sa pinadala mong ito na napakadali mong hanapin. Ayan o. Meron pa rin siya dito palatandaan uli na nandun talaga siya sa lugar na yon, sa matubig na lugar na yon. Magsaya ka na at yan ay matatagpuan mo. At tulad dito, hindi ko lang kasi mabasang mabuti kung ano yan, nakalagay na yan yan. Yan o. Diba? Kuhang-kuha mo na kaibigan. At itong iba na ito, ibang nakasulat na ito kasi dito, natatakot akong ikon sa'yo. Yan. Itong lugar na ito, hindi ko malaman ito kung tawag sa Ilocanuhan, kung tawagan yan ay baka gawa ng pantaboy ng ani-ani ito sa atin yan. Ito. Kung anong meaning ng matatanda sa atin ito, hindi ko na malaman. Kung daan ng tubig ba yan, creek ba yan, o yan yung daan ng bundok sa atin kung saan mo matatagpuan itong lugar. Sabagay, hindi na problema dahil nandyan na, nakita mo na ito, di ba? Kaya wala na tayong problema para hanapin siya. Ang problema dyan ngayon, yung ilog na pupuntahan mo. Sabagay, yung ilog na pupuntahan mo, nandyan lang sa malapit lang na itinuturo nito kung nasaan yung ilog. Nandun sa taas yung ilog. Yung pupuntahan mo nito ay nandun sa taas. Yan. Kinonfirm niya na nandun sa taas yung pan. Yung ilog na pupuntahan mo, nandiyan sa gawi itaas. Ayan o. Ang area mo. Kapag yan ay binuksan mo, pag dinala mo yan ng compass, ito, lilitaw doon, nandun sa gawing itaas ito. Wala dito sa baba na ito. Binaliktad lang nila yung compass ng pagkakadrawing dyan para ang tao ay maligaw. Ang sundan ay dito sa baba, ang susundan. Papunta dito. Pero kapag yan ay binuksan mo ng compass, iikot yan, babaliktad. Doon pupunta ito. Nandun na ang southwest niya, magbabaliktad yan. Kaya baka doon ka mapunta sa lugar na yon. Doon ang mapupuntahan mo, magiging baliktad dyan kapag ka binuksan mo. Testingin mong buksan saan ng compass kasi masusundan mo ito kung saan ito nagtuturo. Nandun ang southwest. Nandun, lilitaw doon ang southwest ang mga pupuntahan mo. Yan, ito. Doon ka mapupunta sa taas. Nandun yung pulse na hinahanap. Itong hinahanap mong pulse na nasa gawi doon. Wala dito sa lugar na ito. Wala sa baba. Kaya ganun ang magandang pagtingin dyan, ang pagbasa dyan, hanapin mabuti, tingnan mabuti kung nasaan. Magdahan-dahan, wag mag-aapura dahil nakuha na ko dito, baka ito ay dating ginawa na ng mga matatandas dyan sa atin, sa mga sa gawing ipugaw, may mga tarikan, isanay gandang na mga itawis kung anong mga lahi ang nandyan, ay mga igurot, walang problema kung mga igurot ano ang matatagpuan natin dyan kasi yan mga nakakaintindi rin ng kalikasan niya at mahal nila ang kalikasan natin. Baka sila ang nagkuha nito kung anong anito, kung anong palatandaan meron sila dito, eh hindi ko rin yan maintindihan. Pero ang pinaka-the best dito, ito ay gawa ng tao. Ito ay gawa na ng mga Hapon na yan. Yan. Pero ito, ang design na ito ay hindi ko na matandaan kung ano ito. Wala kong matandaan na ganito na tinuro sa akin noon nung kami nag-aaral pa ng design ng treasure hunter nung ako ay nasa edad na 22
hanggang 27 years old. At bago ako napunta ng Japan, ay puro ganyan ang aming kwan. Hanggang sa napag-iwanan na ako nung aking biyanan din na tumanda na rin sa paghuhukay ng ganito. Hindi ko alam, ako pala ang papalit. Ako pala ang papalit to sa aking naging biyanan na yon. Napakaganda at napakatibay nitong buog na kinalagyan mo, kaibigan. Tunay na tunay at walang dalang halong biro itong ginawa mong sign na ito. Napakaganda niya. Napakagaling. Napakasarap puntahan. Kasarap harapin itong lugar mo, kaibigan, no? Siyang-siya. Lalo na itong diamond na yan. Ito, yung diamond na yan. O, lumilitaw, di ba? Siyang-siya, o. Ang panlangamin para sa yaman-yaman na yan. O. Sa poles ay may bato. Yun na yun, di ba? Ito, ang southeast niya, yan ang sign ng pan. Di ba? Oh. Hanggang dito meron siya, hanggang dyan sa baba na yan. Hanggang dito, oh. Yan ang kagandahan sa lugar na ito. Hindi tayo pwedeng iligaw kasi nandyan na silang lahat. Ang pagbabasa dyan, dahan-dahan, kasi sa sobrang ng dami ng nakatago, na ibig sa bagay, wala sang sign of bomb, wala sang kwan na may sasabog. At kagandahan dyan, wala ka makikitang sign ng ahas. Wala ka makikitang nakakatakot na baka may poison o anong liquid na kuka natin dyan sa loob. Malinis na malinis yan. Kaya ito, wala ka makikitang stork o sun na may parang style na may sasabog na kwan. Kahit anong hanap ko dito, wala akong makita na may tatamaan sa atin o may poison na nakalagay o may sasabog, may lason o anong klase ang kalagay na trap. Wala kang makikitang trap na nakalagay dito. Malinis na malinis kasi ito, hindi mo masasabing ito ay may water trap. Kasi ang item mo ay nandun lang sa ibabaw. Ando ka na mismo sa ibabaw ng tubig, kaya wala nang water trap. Kung gagawa ka pa ng tunnel malapit sa ilog, yun ang nakakatakot. Pero kapag ganito, hindi ka na dapat pang matakot. Kailangan na natin magpagtiyagaan. Kaya lang sa gawing kabundukan ng Benguet na yan, ng mountain province na yan, ay malamig ang tubig. Kung tawagin yan, ice cold. Ice cold water, kung tawagin ang tubig dyan sa ilog. Kaya napakahirap din niya kunin, napakalamig. Hindi naman natin pwedeng i-divert ang tubig niyan para mailihis natin. Kasi ang tubig dyan, continuous. Continuous ang tubig dyan. Hindi yan nawawala pag tag-araw. Pag tag-ulan, saka lang lumilaw. Hindi. Matag-araw, matag-ulan, tuloy ang tubig niyan. Kaya napakahirap ang kanya sa gawing mountain province na yan. Pag ganyan pagda-divert ng tubig. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga nanonood. Ang subscribe po natin, ang ating like, ang bell, pakipindot na rin po. At upang tayo makausad-usad po ng kaunti. At sa susunod po ay mas maganda at mas maganda po ang ating magiging sunod na paliwanag sa mga subscribers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout po sa mga nagpadala po ng mga bato sa atin. At sa susunod po, babanggit na rin po ako ng mga pangalan ng isa-shoutout po natin. Dahil po ngayon ay galing lang po ako sa trabaho, hindi ako nagpaganda para dyan. At ito po ay makukuha din po natin sa pangalan po ni Jesucristo na ating Panginoon na siyang magagabay sa atin at magtutulong po sa atin. Amen po. Salamat po.